Okay, magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid, mga nag-aantay sa second coming of Jesus. Narito po ang inyong lingkod upang tayo po ay magbukas ulit sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa magitan nito madadagdagan ang ating karunungan at kaalaman upang huwag tayong maligaw po sa tamang daan ng katuwiran, ng kabanalan, ng katotohanan. Marami pong naliligaw sa katotohanan. Lalo na po yung mga hindi nag-aaral ng prophecy. Ang prophecy po napakahalaga sa lahat. Na itong prophecy minsan nilalayuan ng maraming mga ngaral. Ngayon, nais ko pong mabuksan ito para sa ating kapakanan sa hinaharap na buhay, hinaharap na tiyak na maluwalhating pagharap sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo na po, malapit na ang kanyang pagdating. Ngayon ay gusto ko pong pag-aaralan ang mga salita ng hula dahil ito po ang mga karamihan na naiwan sa pag-aaral po ng mga ngaral. Ngunit bagong lahat, tayo po ay yumuko muna at bigyan daan ang panalangin. Dakila po namin Ama, makapangyarihan ka po sa lahat, O Diyos, na puno po ng habag, puno ng pagmamahal, pag-ibig, puno ng biyaya. Kami po lumalapit sa inyo ngayong hapon, ngayong oras na ito, na sana kami inyong gabayan at ang inyong banal na Espiritu, siya po magbigay sa amin ng karunungan at kaalaman upang mabuksan ang aming kaisipan, lalo na sa mga tagapakinig at ganyan din ang magsalay sa inyong lingkod, sa inyong mga salita, lalo ng katotohanan, mapuno kami ng karunungan at kaalaman at maanda ang aming pong buhay sa second coming po ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa lahat, patawad sa aming mga pagkukulat at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, ngayon po ay nais kong mabigyang sariwa ang mga salita ng hula na kung saan ito po ang karamihan na nawawala tayo sa pag-aaral, lalo na po sa mga ngaral sa huling araw na ito ay naiiwan na ngayon. Now, nais ko pong isasariwa sa inyo at bago po natin talakayin lahat ang hula, bigyan nyo daan po na buksan muna natin ang 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ito po ang nakasaad sa ipo dito. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Sa English po, ito ang nakasaad. Sa English, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ito po napakaganda, no? So, walang ikahiya, dalhin natin ang katotohanan, ilantad natin ang buong katotohanan, sabihin ang buong katotohanan, dahil malapit na ang ating Panginoon, at maraming kaluluwa po na maaaring maliligaw, maaaring ding maraming kaluluwa madala sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, ang Biblia po nagpapatunay sa atin na ang buong kasulatan, kailangan pong dalhin natin itong buong kasulatan. At ang marami po, kung minsan sasabihin nila sa Old Testament lang yan. Pero ang salita ng Diyos, ay po dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos na mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katuwiran. So, ang iglesia po ng Diyos na totoo, buong kasulatan yan po. Genesis to Revelation ang ating dalhin. Now, kung ating tingnan po ang sinasabi po ng kasulatan na kung buong kasulatan ay walang maiiwan po sa pag-aaral. Ngayong hapon, ngayong oras na ito, ay nais ko pong buksan natin ang pag-aaral ng hula po para maintindihan nyo ito dahil dito maraming naiiwan. Now, balik tanaw tayo sa mga nakalipas na mga kasaysayan at bigyan nating daan po na maintindihan nyo ito dahil ang mga kasulatan ay siya pong maging giya natin. Huwag tayong maligaw sa mga nangangaral ngayon dahil po kung maligaw tayo, sino ang kawawa, no? So ngayon, dito tayo, balik tanaw sa kasaysayan. Iguguhit ko po lahat dito, no? Para maintindihan nyo kasi prophecy po ang gagawin natin. Now, ito para hindi po kayo maliligaw. Okay, sandali po at medyo wala na siya po ang lobat. Naglobat po ang ating. Bakit kaya naglobat siya? Okay. Thank you. Now, ito po para makita nyo ang kasaysayan ng history, no?
Na kung naalala nyo ang history, si Jesus na binyagan po noong year 27. Binyag. Dito po ang baptism ni Jesus. Dito ang binyag ni Jesus, year 27. Now, kung ating tingnan, nabinyagan siya ng year 27, pinatay naman siya noong year 31. So, ibig sabihin po, 3 taon, halos sa history po, 3 taon at kalahati, pinatay ang ating Panginoon. At kung ating tingnan naman dito, noong year 34, dito naman, binato si Esteban. So, dito si Esteban binato, year 34. Ang ibig sabihin po, ang year 34, Anno Domini, ibig sabihin after the death of Jesus, 27, nabinyagan siya, pinatay siya 31, 34 naman, pinatay si Esteban. At halos year 35, halos doon ang conversion ni Paul, mga year 35. Now, kung ating tingnan, sa year 31, dito lang po sa year 31, no? Halos 40 days lang si Jesus dito na ating kasama. Umakyat siya sa langit noong year 31. At kung ating tingnan po nung umakyat siya sa langit, may pinakita po ang Hebrews. Mayroon po kayong mga Biblia dyan. Maghanda po kayo ng Biblia para makuha nyo po. Hebrews 9:24. Makita nyo po na ang Hebrews 9:24 nagpaalam sa atin, nagbigay sa atin ng kumbaga linaw kung saan si Jesus napunta. Tayo dito. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay. Hindi pala sa ginawa ng kamay siya pumasok. Sa nakalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. At kung tingnan natin po, nung umakyat siya noong AD 31, ay makita natin dito na umakyat siya sa langit at humarap siya doon. Now, ang throne of God sa langit, kung ipakita po, pakita natin, ito palang templo, kumbaga templo, para humarap ang ating Panginoon sa kanyang Ama, pumasok siya sa dakong banal na hindi ginawa ng tao, kundi ginawa po ng Diyos. Ang pinasukan po niya ay ginawa ng Diyos. Tingnan niyo po ang Hebrews chapter 8. Tingnan niyo po ang Hebrews chapter 8. Makita niyo na ang sabi po dito, verse 1 and 2. Ang kinauyan nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote nung mapunta po siya doon na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan ng mga langit. Ito po si Jesus ngayon. Ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So si Jesus pala po pumasok sa sanktuaryo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Now, tingnan natin si Pablo. Nangaral po siya mula 34 hanggang 64 lang po siya nangaral. Ibig sabihin po, kung si Pablo nangaral siya mga 35 AD hanggang 64 dahil pinatay na siya. Ngunit itong ipinakita, ang sanctuary yung pinakita kay Pablo po, ibinalik din ito kay Juan para maalaman nyo po na dito noong year 96 wala na si Pablo. Year 96 dito po ipinakita itong revelation. Kung tingnan nyo po, year 96, dito pinakita ang revelation, itong sanctuaryo pinakita yan. At tingnan nyo ang revelation 1:11, mayroon dyan at 1:19 and 20, kaya ipinasulat yun para makita na ipinakita yung 7 candlesticks na doon pala sa sanctuaryo, mayroong 7 kandilero, mayroong 7 kandilero na nag-iilaw. At mayroon siyang table of shewbread. Mayroon siyang table of shewbread. At mayroon siyang altar of incense. Mayroon ditong altar of incense na kung tingnan po natin ito, nandito yung insensaryuhan. Mayroon ditong table of shewbread na nanditong 12 tinapay. Mayroon ditong mayroon ditong table of shewbread, mayroon ditong altar of incense, at pinakita. Now, kung tingnan natin po na mayroon ditong table of shewbread, may 12 tinapay, yan pinakita sa Revelation. Ngayon, dito tayo po sa pag-aaral at ito ang pinaka magandang pag-aaral na kailangan nyong maabot dahil si Pablo, nangaral siya po 35
to 64, 64 to 96 po, hindi na inabot ni Pablo. Hindi na inabot ni Pablo ang revelation. So, yung hula po sa Biblia, si Pablo po ay hindi na nakakita nito. Alam niyo po, ang hula sa Revelation, hindi na kay Pablo, dahil ang hula ay para sa kay Juan ibinigay ito, at yung Revelation po puno ng katotohanan, na napakagandang katotohanan, na narito na ang 7 churches, narito na ang 7 seals, narito sa 144,000, pinakita yung throne of God sa langit, ipinakita din ang 2 witnesses, makita nyo ang 3 angels message, at lalo na po ang 7 last plagues ipinakita dito, ang New City, New Jerusalem, pinakita po ng Revelation, na kung saan si Pablo magkaiba po. Si Pablo ang simula ng Ebanghelyo, siya ang nangaral ng Ebanghelyo para buksan ang Ebanghelyo sa buong mundo, ngunit hindi siya ang magtatapos ng Ebanghelyo. Si Pablo po nagpahinga na, kahit si John nagpahinga na, ngunit ang Revelation, sinulat ni John, hanggang sa katapusan po yan. Hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Kaya nariyan ang lahat ng buong katotohanan, lalo na po sa last days, na tayo po'y nabuhay sa last days ngayon, na dito ipinakita sa aklat ng Apokalipsis, ng Revelation, na kung hindi nyo ito pag-aralan, maliligaw po tayo sa buong katotohanan. Si Pablo po, puro Jesus siya. Siyang nangaral kay Jesus, na siyang nag-ebanghelyo sa Jesus, na kailangan tanggapin, na siyang namatay at nabuhay at magpatawad ating mga kasalanan. Hindi niya dinala itong mga hula ng kanyang kapanahonan. Hindi niya dinala ang hula dahil hindi sa kanya ibinigay ang mga hula. So, napakaganda kung ating buksan po ang hula. Now, kung tingnan niyo po ang Revelation, ang 7 churches, narito po. Now, itong sanctuary sa langit, bago tayo magpatuloy sa 7 churches, ang sanctuary sa langit, mayroon pa siyang pinakabanal na dako. Kung tingnan niyo po ang Hebrews 9, may most holy place, ito ang holy place, at ito ang most holy. Kaya tinawag siyang most holy place, dahil ito na ang narito na ang karangalan ng ating Ama, na narito ang trono, na ito na po ang pinaka-upuan ng trono ng ating Ama. Kaya tinawag siyang most holy place, at ang Ark of the Covenant, ang arka po ng tipan, inilagay sa pinakabanal na dako. Hindi siya inilagay sa banal na dako, kundi sa pinakabanal na dako. At kung si Jesus umakyat noong 31 AD, umakyat siya ng 31 AD, nung umakyat siya doon sa sanctuaryo, doon sa langit, pumasok siya sa sanctuaryo, at sinabi po na maglilinis siya ng sanctuaryo. Ito po pala ipinahula kay Daniel. Kung tingnan niyo po ang Daniel 8:14, na ipinahula, ibinigay na ng Diyos sa unang mga propeta 500 years bago po si Jesus isinilang. Si Daniel ang naghula po na darating ang araw na maglilinis ang Panginoon sa sanctuaryo. So itong Daniel 8:14, ito po ang nagbigay sa atin ng daan na makilala natin at malaman ang buong katotohanan sa huling mga araw. Kaya po yung Daniel 8:14, kung inyo pong natandaan ito, na ang sabi dyan, na unto 2,300 days then the sanctuary shall be cleansed. Dito pala po siya magki-cleansing sa sanctuaryo pagdating sa tinatawag kong Day of Atonement, araw po ng paghatol, araw ng pakikipag-isa sa Diyos. At nung si Jesus po pumasok dito, kailan? Simula nung matapos ang 2,300 days. At itong 2,300 days, kailangan din natin itong pag-aaralan hanggang sa maintindihan nyo kailan nagsimula, kailan nagtapos. At sa ating pag-aaral, bilang mga Adventist ng Bayan ng Diyos, sa mga nag-aaral na po ng hula, ay kung ating tingnan po, ay nagtapos ang 2,300 days noong 1844. So, sa pag-aaral po natin, 1844 po ang pagtatapos ng 2,300 days at dito ang cleansing. Ngayon, bago tayo doon sa 1844, mayroon pong kasaysayan dito na ipinakita ang Diyos kay Juan. Kaya nga po sinabi dito sa Revelation 1, tingnan natin po ang Revelation 1.
19. Tingnan nyo po. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo. Ito po pala. Kaya po nasulat, ito ang Revelation. Kasi pinasulat ng Diyos. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo, ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. So ano po? Ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Now, hindi niya sinabi, isulat mo yung nakaraan. Hindi po. Ang mangyayari ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ngayon, dito sa 20, ang hiwaga ng 7 bituin na yung nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandilerong ginto, ang 7 bituin ay, ano po? Ang mga anghel sa 7 iglesia. So, yung 7 bituin, mga anghel siya sa 7 iglesia, at ang 7 kandilero ay ang 7 iglesia. So, ang 7 kandilero pala po ay, ano po siya? 7 iglesia. Now, kung ating tingnan ang kandilero, siya pong 7 iglesia. Now, kung inyong mapansin ang Revelation, may 7 iglesia dyan, may 7 churches, may 7 seals, may 7 eyes, may 7 mountains, 7 trumpets, may 7 plagues, maraming 7 po nakalagay dyan, no? Now, so, ngayon, ang 7 churches, ano po itong 7 churches? Kasi maraming hindi nakaunawa dito kung ano itong 7 churches. Ito po ang kahulugan ng 7 churches. Baka po makaligtaan natin ang kahulugan ng 7 churches. Siguro, ano po tayo, kumbaga halos summarize lang ito, pero sa susunod, detalyahin natin ito ng maayos. Now, 7 churches, ito yung kahulugan niya. Para po maintindihan nyo kung bakit may 7 churches. Acts of the Apostles 5:8-5. Makita nyo po sa Acts of the Apostles 5:8-5. Ito po nakasaad. The names of the 7 churches are symbolic of the church in different periods in the Christian era. The number 7 indicates completeness and is symbolic of the fact that the message extends to the end of time. While the symbols used reveal the condition of the church at different periods in the history of the world. So, ito pala pong 7 churches, symbolic. Hindi ito literal. Hindi ito yung literal doon sa Asia Minor. Symbolic po siya. Ang sabi dito, kaya siya 7 dahil ang ibig sabihin po, completeness. Then, symbolic of the fact that the messages extend to the end of time. Now, tandaan natin po na tayo ay narito na sa end time. End of time. Now, dahil nasa end of time po tayo, now, dahil symbolic po, anong kahulugan ng 7 churches? Sabi po dito, reveal the condition of the church at different periods in the history of the world. So, hanggang sa end of time pala siya, mayroon siyang different period. Now, mayroong first period, second period, third, fourth, fifth, sixth, seventh. So, meron tayong 7 periods of the church history. Ang church history po, may 7 history. 7 karanasan, 7 experience ng church. Dito ay pinakita sa tinatawag 7 churches. Kaya po, huwag kayong malito dyan. Kaya, mayroon tayong 7 churches, no? Ang unang church is Epheso. Sumunod na church is Smyrna. Sumunod na church is Pergamo. Sumunod na church is Thyatira. Ang sumunod na church is Sardes. Sumunod na church is Philadelphia. And then, sumunod na church is Laodicea. So, dito po makita natin na ang pagkasunod-sunod. Now, dito po makita ninyo ang pagkasunod-sunod dahil, okay, dahil 7 periods of the church history, may church history, mayroon siyang 7 na panahon. 7 na kapanahonan. Unang panahon, alam niyo po, sa unang panahon sila Pablo yon. Ang nasa unang panahon, nabuhay sila Pablo hanggang 100. Kasi si John po, ha? Hindi siya nakaabot po. Talaga siya. So, ang unang iglesia po hanggang 100. So, si John 96 siya nakakita ng 7 churches na ito. At kung tingnan nyo po, Ano? 100? kung tingnan nyo po ito, 100? hanggang 100, 96, 100. Ang Revelation po, 96. Ang 100 doon, nagtapos ang primerong periodo. At sa first period po, may mga remnant yan. May mga tinatawag na remnant. Hindi na dito. Makita. Sa first period, sa Epheso, hanggang 100, may remnants, Smyrna. Ang kahulugan po kasi nito is period of the church. Church history po siya, may mga periodo siya, may kapanahonan siya. Hanggang sa Smyrna, Smyrna, may remnant din dito. Pergamo, may remnant din dito. Ang Smyrna po, sandali Pakiano nga ng eraser.
Efeso to Smyrna 100, Smyrna to Pergamo is 323 ayon po sa history, at 323 to 538, 538 to 1798. Bakit mayroon na po tayong mga 1798 to 1833, 1833 to 1844. So, ito po ang kasaysayan. Now, bakit natin ito po na sasaysay? Dahil po, mayroon tayong tinatawag Daniel and Revelation Book by Uriah Smith. No? Daniel and Revelation Book by Uriah Smith. Dapat po, mayroon kayo noon. At kung tingnan nyo po, kung mayroon kayong Daniel and Revelation by Uriah Smith, makita nyo po ang sunod-sunod na history. At ito po ang in-approve ni Ellen G. White. Now, ang 1844, bakit hanggang dito tayo? Dahil po ang 1844 dito nagtapos ang 2,300 days, 1844. At sa 1844 po, kung tingnan nyo ang sanctuaryo pala sa langit, may dalawang apartment, mayroon ditong most holy, may door, mayroon din ditong pintuan, mayroon ditong, pakibasa, mayroon ditong pintuan po ng most holy, at dito na-reveal sa 1844 po, kung tingnan nyo, 1844, dito ang katuparan ng Revelation 3, 7, and 8. Yan. Siguro po yung Katera, ibahin na natin yan. Pergamo, ibahin history na natin. Kasi po, kailangan malaman nyo ang mga history din dito. Kung alam nyo lang ang mga history ito, mahabang history po, lalo na itong 530 to 1790 Dark Ages, mahabang history po yan, kaya hindi na natin dinaisik dito. Diretso na po tayo dito. Now, ngayon, ang Revelation, dahil bubuksan siya sa end of time. Noong kapanahon ni Pablo, wala po. Walang Revelation. Panahon ni Jesus, walang Revelation. So, ibig sabihin po dito, wala pang Revelation. Hindi pa binuksan ang 7 churches dito. Ang mga alagad, hindi nag-aral ng 2,300 days. Dahil, alam niyo po kung bakit. Sa Revelation lang, ibinigay po ang kasaysayan, lalo na po yung may mapait at matamis dito po sa Revelation na hindi na inabot ni Pablo. Now, kung ating tingnan, and Daniel, alam niyo po ang aklat ni Daniel, kasi si Daniel po ang sumulat din advance, pero mayroon siyang pinaalala sa panahon ni Daniel. Daniel 8:14 or 8:26 at 27. 26 po, ating makita. May pinaalala si Daniel ditong salita. Kasi po, kung inyong napansin yung mga sulat ni Daniel noon, ito palang mga salitang ito, Daniel 8:26, no? Itong Daniel 8:14, ay ipinakita ng Diyos kay Daniel, pero itinago ang kahulugan, pero anong salaysay ng anghel sa kanya? Sabi po sa 26. Tandaan niyo po ang 8:26. At ang pangitain sa mga hapon at umaga na nasaysay ay tunay. O, tunay po yun. Ngunit ilihim mo ang pangitain, ilihim. Isikreto mo na, itago. Ilihim, isikreto, itago, sapagkat ukol sa maraming araw na darating. Ito pong Daniel 8:14. Pinatago ito ng Diyos. Kagaya din po ng Revelation na hindi mo na binuksan dito kina Pablo, nakatago mo na yan dahil ukol sa maraming araw na darating. Noon po, walang nag-aral ng Revelation. Ngayon lang ito. Anong sinabi dito? Si Daniel, advance siya, 500 years bago pa isinilang sa Jesus, pinakita na ito na mayroong darating na panahon na bubuksan Daniel 8:14. Babuksan ito sa darating pang mga araw. At kung tingnan niyo po ang Daniel 12:4, makita nyo po, ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga aklat, ang mga salita. Tatakan mo ang mga aklat. So, silihan mo na, isara mo na, tatakan mo na. Pag sealed na po yan, walang makakabukas yan. Hanggang sa panahon ng kawakasan. Doon lang bubuksan po sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot-parito at ang kalaman ay lalago. Kailan po lumago ang kalaman? Dito na po siya bubuksan. Itong nakatago noon na lihim na sinabi, ilihim mo, isikreto mo, itago mo. Ito po pala ay bubuksan sa marami pang araw na darating. Kailan po yon? Sa panahon ng kawakasan. So pag sinabing panahon ng kawakasan, kailan ang panahon ng kawakasan? Pag nakita natin ang mga tao parot-parito, anong sabi dito? Marami ang tatakbo parot-parito. So dito na po sa ating panahon ang mga tao parot-parito. Pag kung inyo pong tingnan na pag pumunta kayo sa malalaking syudad, ng mga airplane, mga terminal po ng aeroplano, ang airport, ang mga airplane, dumarating, umaalis, dumarating, umaalis. Iba't ibang mga bansa kung saan-saan. Ang mga bus, dumarating, umaalis. Ganun din po. Ang mga tao, parot-parito. Mga sasakyan, parot-parito, may dumarating, umaalis. Ito na pong sinabi ni Daniel. Kailan ito? Sa panahon ng kawakasan.
So dito po nangyari, na-invento po ang airplane, na-invento itong mga sasakyan, at nakahula po yan sa Isaiah 60 verse 8. Makita nyo po, nakita kayo ni Isaiah na para siyang kalapati, ano yan, na mabilis na pumunta sa kanyang paruroonan. So kung inyong makita po sa hula, ang airplane na invento 1905 ng mga Wright brothers, at doon lang po na nagkaroon ng maraming bansa na ang pinupuntahan ng mga tao. Parito ang mga tao. Kung walang eroplano po, napakahirap. At yung mga cars, yung mga sasakyan, makita nyo po sa Nahum 2.4, doon na makita natin ang mga sasakyan, mabibilis. Ang sabi dyan sa Nahum, mga chariot na mabibilis. Nagbabanggaan pati ang sinabi dyan. May mga dalang ilawan, tumatakbo ng parang kidlat. Sa Nahum 2.4, makita nyo po yan. So, gaano kahalaga po ang ating panahon? Nasa panahon tayo ng kawakasan. Kailan bubuksan ang hula ni Daniel, lalo na itong Daniel 8.14, sa huling kaarawan, sa huling araw. Kapag ang mga tao po, tatakbo, paruot parito, at ang kalaman ay lalago. Tingnan nyo po, kalaman ay lumago na ng gusto. Nasa computer age tayo, makita nyo po, kahit saan, ang mga tao, kahit kami nasa bundok ngayon, nararating kayo, kahit napakalayo nyo kung saan kayong lupalop ng mundo. Ito na po ang kalaman na sinasabi dito. At ito na po, kahit na advance itong Daniel, 500 years bago si Jesus isinilang, at mayroon pang 2,000 years mahigit na mula kay Jesus hanggang ngayon. At kung tingnan natin na ang hulang ito, dito lang pala po bubuksan sa huling araw. Sa huling araw. Ngayon, dahil huling araw na po tayo, ang kaalaman ay lumago. Ay bakit hindi po tayo mag-aral? Ngayon, bubuksan na ngayon ang nakatago noon. Maraming nakatago noon. Ngayon, bubuksan na. Tingnan nyo po. Ang kapahayagan or Revelation 22:7. Verse 10. Verse 10, no? Sorry po. Ang sabi po dito sa Revelation 22:10, at sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula. Ano po? Huwag mong tatakan. Noong kapanahon ni Daniel, tatakan mo ang hula, tatakan mo ang salita, tatakan mo ang aklat. So isa na ang aklat, tatakan ang hula. Pero anong sabi dito sa Revelation 22:10? Sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan. Noon po, seal the book. Ngayon, huwag nang tatakan salita ng hula sapagkat malapit na ang panahon. Ngayon po, sa mga mag-aaral ng salita ng hula, ito na po ang mga mapalad na pag-aaral dahil ibinigay na po sa atin ang karunungan, kaalaman, ang huling mga alagad ng Diyos sa huling araw na tayo na po yun. Si Miller, ang unang nag-compute ng Daniel 8.14, panahon na ng kawakasan. At dito po sa mga mag-aral ng salita ng hula, tingnan nyo ang nakasaad sa Revelation 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Ano po? Malapit ng panahon. So, mag-aaral po tayo ng mag-aaral. Gaya po ditong 7 churches. Hindi po ito pinag-aralan ng kapanahonan ni John. Kasi hindi pa panahon ng kawakasan. Ito, inag-aralan lang po. Ito na ang huli na bubuksan ito. Ano po ang 7 churches kahulugan? Ito na ang kahulugan na sinabi po doon, 7 periods in the church history. Yan pala po, periodo mula nung binuksan ng Kristyanismo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Now, mayroon tayong 7 churches. Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. May mga kahulugan po yan. Bawat lugar na yan, pinili ng Diyos dahil may kahulugan pala sila. Gaya ng Efeso means desirable, Smyrna means mere or sweet smelling savor, Pergamo means height or elevation, Thyatira means a sacrifice of contrition, Sardes means song of joy, Philadelphia means brotherly love, Laodicea means people of judgment. Now, kung inyo pong pag-aralan yan, nandito na tayo ngayon nabubuhay sa Laodicean period. People, ang ibig sabihin, people of judgment, panahon na ng paghatol, panahon na nabubuksan natin ang trifold angels message, na ito po mamaya, lilinawin ko ito, bubuksan natin ang trifold angels message para maintindihan nyo, dahil narito na tayo sa huling araw, wala na po kasunod ng Laodicea. Periodo po ang ibig sabihin dyan. Period of time. Lao means people, Dekia means judgment. Hindi ibig sabihin po na kami lang ang reliyon sa panahon ito. Hindi po. Mayroong ipinakita dito 3 kondisyon sa Laodicea. 3 kondisyon po ipinakita dyan. Anong kondisyon ipinakita dyan? Ito po, kung inyong buksan ng Revelation 3, verse 14, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea, isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi siya nawa ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. So dito po, ano daw ang nakita sa Laodicea? Hindi malamig, hindi rin mainit.
ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit. So ang gusto ng Diyos, malamig o mainit, sapagkat ikaw ay malahininga. So may kondisyon po dito, nakita ng Diyos. Malahininga, ano po sinabi? Sapagkat ikaw ay malahininga, hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. So tandaan natin, napakahalaga po sa ating panahon itong Laodicean period. Kung hindi tayo uminit dito, isusuka kita. Kung ikaw ay malamig, kailangan kang painitin. Kasi mas masarap man ang malamig inumin kaysa tubig po na maligamgam inumin. Mas masarap inumin ang mainit kaysa maligamgam. So anong gusto ng Diyos? Yung hindi maligamgam. Yung mainit, ang malamig, painitin para uminit. Now, eto, napakahalaga po ang 7 churches. Nandito tayo sa pinaka-crucial point ng ating pong paglilingkod Dito na dito. sa Diyos. Yan. Ayan. May crucial point po dito. Kailangan maintindihan ninyo. Now, sino itong malamig? Sino itong malamig? Ito yung kondisyon ng mga tao po, ng mga reliyon, at yung maligamgam, kondisyon ng reliyon. Itong mainit, kondisyon ng reliyon. Now, ang mga tao po, lalo na, ang churches na ito, pag sinabing 7 churches, 7 simbahan, hindi ibig sabihin po, ang 7 churches, 7 iglesia ng Diyos, hindi po. Isa lang ang iglesia ng Diyos, isa lang ang kanyang tinayo na iglesia, dadaan lang sa 7 kapanahonan. Ang isang iglesia, dadaan sa 7 kapanahonan, na itong kapanahonan, itong 7 kapanahonan, 7 iglesia, 7 kapanahonan, nandito tayo sa pang 7 kapanahonan, ang nag-iisang iglesia ng Diyos, dito na maka-experience sa huling karanasan, huling yugto ng kasaysayan ng kanyang iglesia, ito na pong pang-7. Now, anong gusto ng Diyos dito sa huling kasaysayan ng kanyang iglesia sa pang-7 karanasan? Hindi po pang-7 simbahan, ha? Hindi 7 churches, hindi siya yung 7 simbahan. Dahil kung 7 simbahan ng literal, anong unang simbahan? Kalawang simbahan, katlong simbahan, hindi po ganon. Isang simbahan ng Diyos, dumaan sa 7 kasaysayan, 7 karanasan, 7 panahon. Ang isang simbahan. Narito tayo sa pang-7 simbahan. Ang gusto ng Diyos dito, yung uminit tayo. Now, may nakita ang Diyos sa pang-7 simbahan, at itong nakita niya ay hindi mainit. Maligamgam yung nakita niya. Ngunit, ang gusto ng Diyos mainit. Ngayon, bago tayo uminit, bago kayo uminit, bago tayong lahat makapaglingkod sa Diyos, alamin ang buong katotohanan. Kasi po, marami ang hindi alam ang buong katotohanan. At bago ito sa 1844, dito sa Philadelphian period, kung tingnan nyo po ang Philadelphian period, periodo ng Philadelphia, kailangan po maintindihan natin. Kasi pag hindi nyo yan maintindihan po ang periodo ng Philadelphia, dito nagsimula ang Revelation 14:6. Ang Revelation 14:6, yan na po ang message ng three angels message. At sa Revelation 14:6, yung unang anghel, kasi kung gusto nyo pong may pundasyon kayo, kailangan maintindihan nyo yung 3 anghel. At doon sa 3 anghel po, kasi yung 3 anghel ay pinakita, kumpletong mensahe, yung kumpletong mensahe binigay sa 3 anghel na yan, kinumpleto na, para mapuno na tayo. Kumbaga sa 3 anghel, kagaya rin yung nung 3 pinabili sa atin, na ginto, ng damit, at ng pangpahit sa mata na 3, dito rin pinakita ang 3 anghel, first angel, second angel, third angel. Kapag hindi nyo naintindihan ito, first, second, and third, mabagsak po tayo sa ating pananampalataya. Bakit po? Hindi nyo alam kung ano yung nasa third. Ano ang first? So, dito, ating bubuksan. Kasi po, kailangan maintindihan nyo yung first. Ang first angel, kung inyo pong marapating ating buksan, lahat yan, makikita natin po, dito nagsimula ang pangangaral ni Miller, at ito ang katuparan po na Philadelphian period. Sa Philadelphia, makita nyo po sa Revelation 3, sa Philadelphian period, makita natin pala na dito nagsimula ang pagsigaw ng first angel's message na ang nagdala po dito ay si William Miller. Si William Miller, siya yung ginamit ng Diyos, siya yung nag-compute ng 2,300 days. Itong 2,300 days po, siya yung binigyan ng Panginoon na maintindihan itong 2,300 days, at siya rin yung tumayo para isigaw ang pangalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung nangaral, halos ipinatunog niya sa buong Amerika, buong Europa, ang pangangaral sa second coming, at ang kanya pong computation hanggang 1844, at ang akala niya second coming na ang 1844, at ito po ang sigaw na Babylon is fallen. Akala niya po cleansing na ng earth. Kaya dito nagkamali ang interpretation ni Miller. Ang prophecy po tama, ang interpretation lang ang mali.
Now, dahil po sa ang interpretation ay mali, sinadya ng Diyos yun. Ang interpretation ay mali dahil para matupad, ito pong Revelation chapter 10, na ang sabi po dito, Revelation chapter 10, verse, kung tingnan natin po ang verse 8, verse 9. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi sa akin ako sa kanya na ibigay sa akin at ang maliit na aklat. Ibigay pala po, may anghel na naparoon sa kanya na ibigay sa kanya ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, kunin mo. Alam niyo po yung anghel, nakatayo siya sa dagat at lupa. Ang kanyang paa, nahati po, dagat at lupa. At ito pong Revelation chapter 10, kung inyong marapating ating saysayin ito sa susunod, dahil mapahaba po tayo, ay dito, makita nyo po na ang sabi dito, kanin mo itong maliit na aklat. Yung maliit pala na aklat, ipapakain sa kay John. At ang sabi po dito, papaitin ng iyong tiyan, tatapot sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. Sa bibig, matamis na gaya ng pulot. At ano pong mangyari? Pagdating sa kanyang tiyan, ito ay umait. Ito po sa verse 10. Kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot at ng aking makain ay umait ang aking tiyan. So, ang tiyan niya, sa pumait, siyempre, susuka, pag mapait sa tiyan, hindi maganda pong pakiramdam yon. Matamis, pumait. Dahil pumait, ang kahulugan po yun ang great disappointment. Matamis, dahil nangaral sila ng Ebanghelyo, masaya silang nangaral ng second coming. At bakit po? Dahil yung maliit na balumbon. Ano yung maliit na balumbon? Ito na yung hula sa aklat ni Daniel sa Daniel 8:14. So, itong revelation po, karugtong din ito ng Daniel. Ito yung pumuno, kumbaga, yung prophecy ni Daniel, ang revelation po ang pumuno para isaysay ang mga kasaysayan doon sa prophecy, lalo na po sa book of Daniel. Now, kung tingnan natin, dito nangaral ang unang anghel. Pagdating dito, matamis sa kanilang pangaral, 1833 to 1844, matamis. Pag 1844, October 22, pumait. Ito pong sinabi dito, pumait ang aking tiyan. Nung pumait ang kanyang tiyan, so sa first angel, kung tingnan nyo sa Philadelphia po, ang kahulugan ng Philadelphia, ulitin ko, brotherly love. Dito nagkaisa, iba-ibang reliyon, iba-ibang mga sektor, iba-ibang mga sekta na nagkasama-sama sila para po ibunyag, para po ipaghanda ang second coming. Kaya po silang lahat halos nasa 50,000 na naghanda noon. Na ang akala nila, maglilinis ng lupa, babalik na si Jesus. Yung po pala ay maglilinis pa si Jesus sa sanctuaryo, doon po sa most holy place. Ngayon, sa susunod nating pag-aaral po yan bubuksan. So, ang first angel, Protestantism po yun. Second angel, kaya mayroon tayong tatlong anghel. First angel, second angel, third angel. At dito po, kailangan maintindihan natin dahil kung hindi nyo maintindihan yan, ano yung mga anghel, bakit angel? Ang angel means messenger, movement. Nangaral sila, mga mensahero, nangaral sila. Angel, ang pinakita po ng Diyos sa Great Controversy 3:11. Na ang mga anghel pala na sinasabi dyan na tatlo ay mga ngaral sila. Ang mga angel, mga leader, lalo na mga leaders. Nangaral sila, mga ministers, tinawag din po silang kilusan, movement sa Great Controversy 604. Tinawag din silang kilusan, mga mensahero po sila, nangaral sila. Now, kung ating tingnan po ang hula, kung hindi nyo maintindihan ito, kaya nga po mag-aral ng hula hanggang sa maintindihan yung hula. So, first angel, tandaan po natin ang first angel. Dito nagsimula ko yan. First angel. Now, second. Ang second angel po dito. So, ang second angel, narito na po ang second. At ang third, dito na rin ang third, no? So, kasunod ang third sa second dahil fallen. Ang ibig sabihin po, Babylon is fallen. Tinignan ko ang kahulugan ng Babylon is fallen sa Great Controversy po. Makita nyo sa Great Controversy na ang Babylon fallen, hindi po ang Romish Church, dahil ang Romish Church has been in a fallen condition for many centuries, kaya hindi siya tinutukoy noong 1844 na fallen, kundi ang Protestant faith. Sila Miller, doon sila na fallen, mga Protestant faith na fallen, dahil yung Romish Church pala, dati ng full, hulog na po sila. Kaya noong 1844 hindi sila nahulog dahil dati na silang hulog. Ang mahulog noong 1844 po ay ang Protestant faith. So sila Miller yun. Kaya po, nabigo sila dahil ang hula, pumayag sa kanilang tiyan, nabigo sila.
At nagkaroon po ng great disappointment. Nung magkaroon ng great disappointment, may natira sa 50 mil na mga 50 at halos 7 na lang sa kanila ang mga matitibay na talagang mga ministers na 7 na mga leaders na natitira sa 50 po. Nagtago sila nung nabigo noong 1844 at nagsimula din po ang third angel. Kaya nga po, ang third angel, kung inyong pansinin po ang third angel, dito na ipinakita ang kompletong message. Kaya tinawag po siyang triple angel's message. First, second, third. Ito palang mga mensahe nito, hindi pwedeng buwag-buwagin. Sama-sama po yan. First, second, third. Dala ni Miller, pero dala rin natin ngayon. Ang message ng Babylon, dala pa rin natin ngayon. At ang message ng third, ano pong nasa third? Tingnan nyo po ang nasa third angel. Sabi pa dito, sa verse 9, Revelation 14, verse 9, ang iba pang anghel, ang pangatlo, sumunod sa kanila, nagsabi ng malakas na tinig, kung sino man sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, tumanggap ng tanda sa kanyang luwa at sa kanyang kamay, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na handang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. So, dito po sa third, dito na pinakita ang marka ng hayop, at dahil may marka ang hayop, pinakita din dito sa mensaheng ito, dahil ang gusto ng Diyos, yung marka ng Diyos. So, may marka ang hayop, huwag tayo pong magpadala sa marka ng hayop dahil ang Diyos, mayroon din siyang marka. Now, dito, pinakita ang Sabat, pinakita ang Ten Commandments. So, sa three angels message, si Miller, hindi man niya alam ang Ten Commandments, hindi man niya alam ang Sabat, pero dito, ipinaalam ang Sabat. Bakit? Dahil ang marka ng hayop ay kakaiba doon sa marka ng Diyos. Na ang marka ng Diyos, yung seal of God, yan na po ang nasa fourth commandment. At ang fourth commandment, dahil po pinakita po sa vision na dito pa lang po kay John, pagdating kay John, pinakita po sa Revelation, ito na katuparan ng Revelation 11:19. Tingnan niyo po ang Revelation 11:19. Makita niyo sa Revelation 11:19 na ano pong nakasaad dyan. Pakibukas niyo po kung may Biblia po kayo. Sundan niyo po ang Revelation 11:19. At nabuksan ang templo ng Diyos nasa langit. At ito po, ang napakaganda dito, ito po, nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. So, nung binuksan itong langit ulit, dahil po, tingnan nyo si John, nakita niyo ito. 96 AD, pinakita kay John. Ano pong nasa templo ng langit? Nakita doon sa ang templo. Anong nasa taas sa langit? Ay yung templo. At sa kanyang templo, naroon ang kaban. At nasaan ang kaban? Nasa most holy place. Buksan natin po ditong kaban. Kasi kailangan maintindihan natin itong ating present truth. Tingnan nyo po ang kaban kung saan nilagay. Daniel, Hebrews 9:3 and 4. Dito po makita nyo sa Hebrews 9:3 and 4. Sa Hebrews 9:3 and 4 at sa likod ng kalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag Dakong Kabanal-Banalan. Ito po, Dakong Kabanal-Banalan, most holy. Most holy, ito na po yun. Yan. Dakong Kabanal-Banalan po ito na may isang gintong dampana at kamangyan at kaban ng tipan. Dito na po, pinakita ang kaban ng tipan. Ano po yung pinakita sa most holy? Kabanal-Banalan Dako. Kaban ng tipan at ang paligid ay nakalukupan ng ginto. So, binalot yan ng ginto. Ay siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana. So, ang napakaganda dito po, nandito yung pot of mana. Ayan, kailangan nating maintindihan po ito kasi pag hindi nyo naintindihan, kaya hindi nyo po masusunod ng katotohanan dahil hindi nyo alam kung anong mayroon diyan sa kaban ng tipan. Now, tingnan nyo po ang kaban ng tipan. Anong naroon sa loob? Mayroong sisidlang ginto. Ito yung pot na may lamang mana at tungkod niya ron na namumulaklak. So, dalawa po, rod of Aaron. So, ito pong rod of Aaron, pangalawang bagay na loob ng kaban. At ang tapyas na bato ng tipan. Ano po ang nasa tatlo? Ayan ang tapyas ng bato, ang Ten Commandments. So, ito yung napakaganda dahil tayo, pinakita po na doon sa langit may templo, na ang kaban pala ng tipan naroon, nakapreserve. At may laman pala yon, pot of mana, rod of Aaron, Ten Commandments. Ipinakita rin kay Ellen G. White. Alam niyo po, napakaganda. Dahil, itong hula na pumait sila, nabigo sila noong 1844, itong kagandahan, basahin natin po, nung mabigo sila, ang Revelation chapter 10 verse 11. Tingnan nyo, kasi di po ba 10:11, di po ba nabigo sila? Nung nabigo sila, anong nangyari? Kasi po, kumait sa kanyang tiyan. Ito yung great disappointment. So dahil nagkaroon ng great disappointment, nabigo po sila. Anong sinabi ng anghel? Sinabi nila sa akin,
dapat kang manghula muli. Ano po? Dapat kang manghula muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. May manghula pala po muli. Ang kagandahan dito, mayroong manghula muli. Ngayon, si John po, matagal lang namatay. Hindi naman inabot ni John itong panahon ito. Nung nabigo sila, nagkaroon ng great disappointment. Kaya nga po, mayroong manghula muli at ginamit na po tatlo. Si William Foy, Hasselhoff at Ellen G. White. Ginamit pa si Hiram Edson. Hiram Edson, Hasselhoff, William Foy, Hasselhoff, Ellen G. White. At si Ellen G. White po yung pangatlong tumanggap. Sila pong una-una ay kanila pong iniwasan. Hindi nila, nung ipinakita ito, alam niyo po, ang ipinakita kay Ellen G. White ito, basahin natin po ang ipinakita sa kanya. Nung makita niya ang templo, ito po, makita niyo sa Early Writings 32. Ito. Ang sabi po dito, in the holiest, I saw an ark. On the top of, on the side of it was purest gold. So, in the holiest, ito yung pinakabanal na dako. Nakita niya ang arka. At, ang sabi po dito sa susunod, Jesus stood by the ark. Yan, dito pala si Jesus sa may tabi ng arka. As the saints' prayer came up unto him, the incense, the censer would smoke, that he would offer up their prayers with the smoke of the incense to his Father. Now, ito po kasunod. In the ark, ano po? Sa loob ng arka. In the ark. Nasa loob ng arka. The golden pot of manna. Yan po, ang napaganda. Ano po nakita? The golden pot of manna. Hebrews 9:3 and 4. Ganun din po. Hebrews 9:3 and 4. Sa kailan Joel pinakita? Golden pot of manna, pareho. Aaron's rod of budded, pareho po. And tables of stone which folded together like a book. Nakasarado pa ang table of stone. And then, ano po? Jesus opened them and I saw the Ten Commandments written with them, the finger of God. Yung nakita pala po niya ito nakasara, binuksan ni Jesus at nakita niya ang Ten Commandments. So, nakita niya ngayon na may Ten Commandments na, nakita niya may Sabat ngayon, at nakita niya ang Sabat seal of God. Kaya po, in contrast doon na huwag nating tanggapin ang mark of the beast, na tanggapin natin ang Sabat na seal of God. At dito sa Sabat na seal of God, makita po natin na ang lahat ng masisilihan ngayon at pinadalhan ng mensaheng tatlong anghel na mensahe, pag naintindihan niyo po yan, kasama ng mana, kasama ng Radoberan, bubuksan natin sa sunod natin pag-aral para maintindihan niyo na ito na yung special message na galing sa Diyos ngayon na hindi naintindihan ng maraming mga tao, na kung inyo pong masundan, pag maintindihan natin ito, mapapalad po tayo. Now, dito po sa 7 churches, ulit-ulitin natin to. Buksan ko po muli ito dahil hindi pa tayo tapos dito. 1844 pa lang po tayo, isa-isayin natin yan. Hanggang maintindihan nyo, ang mahalaga po, makita nyo na ito yung ating panahon. Nandito na si Jesus sa most holy place. Narito na tayo sa pot of manna, Radoberon, at 10 commandments, mayroong Sabat, at yung Ark of the Covenant, at sa most holy place, yan yung lugar na kung saan i-cleanse ni Jesus, lahat po nating mga kasalanan dahil Day of Judgment ngayon. Kaya siya pumasok dito, gaya ng panahon nila ni Aaron noon. Pag pumasok ang high priest dito, ang tawag po noon ay Day of Atonement. Si Jesus ngayon ay nasa cleansing time, Day of Atonement po din ngayon. Kaya isinigaw yung Revelation 14:6 to 12. Kung tingnan nyo po yung Revelation 14:6 to 12. At sa 12, ang sabi po diyan, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. So ngayon, kailangan masundan natin si Jesus na sa most holy place na po siya. Kapag naiwan po kayo, kawawa po kayo, hindi nyo masundan si Jesus sa most holy place, maiwan po kayo. Kaya nga po, ang iba hindi tumigil ng pagkakasala dahil hindi nila naintindihan na saan na si Jesus ngayon. Ang iba po, hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Basta na lang magsimba, may Jesus, yun lang ang alam nila. Hindi nila alam kung ano ang present truth. Kaya nga po sa atin ngayon, magbukas tayo ng magbukas ng hula hanggang sa maintindihan natin lahat, hanggang mapalad po tayo, no? Alam nyo po, sa susunod nating pagbubuksan, ito, i-dissect natin to, lalo pa itong Laodicean period. Ito, ulitin pa rin natin ang 7 churches, dahil ang 7 churches, dapat mayroon kayong karunungan dito, na kung saan ito magdadala sa inyo po sa tamang daan ng ating lalakaran, tamang daan ng katotohanan, kabanalan, lalo na po sa pag-iingat ng salita ng Diyos. Hindi po basta-basta ang pag-aaral po, no? Kung hindi nyo maintindihan, kaya ang iba po nagkaroon ng maling pananampalataya, maling pagsunod, dahil hindi nila naintindihan ang katotohanan, buong katotohanan, lalo pa ang hula. Kaya sa mga nag-aaral po ngayong hapon, lalo na ang sinabi po ng Revelation 1:3, mapalad ang mga nag-aaral, mga nagbabasa, makinig, at tumutupad sa mga salita ng hula dahil ang panahon malapit na. At sinundan din po ng Revelation 22 verse 7,
Kapag kayo po'y hindi maingat dito, sabi po dito, narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula. Sa aklat na ito, mapalad po. So sila po, Pablo, wala pa po ito. Hindi pa rin panahon ng kamakasan kay Pablo. Kulang sa pag-aaral ng hula sila Pablo dahil hindi pa ibinigay. At sa atin na po, ibinigay ang pag-aaral ng hula. Tayo na nasa katapusan ng panahon, darating ang Panginoon, hindi po kayo magkukulang. Hindi natin po itinatabi si Pablo, siyang nagbubukas ng Ebanghelyo, si John po ang magtatapos. Itong sulat ni Juan ang magtatapos. Dahil po, ang lahat ng sulat dito sa Revelation, Jesus is coming soon. Revelation 1:3, kadami po dyan. Revelation 22:12, Revelation 22:20, makita nyo po dyan, puro sigang kaming sakay dyan. Maganda po tayong lahat, mapalad po tayo kapag naintindihan natin. Bubuksan pa rin natin po ulit-ulit po ito, hindi ko po yan buburahin hanggang maintindihan nyo, at diyan bubuksan pa rin natin ang mga yan. Purihin ng Diyos ngayong hapon, pagpalain po tayo, lalo po sa mga nag-aaral. At sana, huwag ninyo pong kaligtaan. Sundan nyo po, sumaybayan. Mag-aaral tayo ng mag-aaral ng salita ng hula. Napakarami pong hindi alam kung ano ang hula. Ano itong mga 7 churches, lalo ang 7 seals, lalo ang sealing ng 144,000. Ang 144,000 po, bakit sinadya ng Diyos na mayroon yan? Dahil kung wala kang silyo, paano ka makatayo pag ihulog ang salot? Alam niyo po, pag hindi kayo magpasilyo ngayon, paano kayo makatayo pag ihulog na ang pitong salot? No? So pag-aralan natin maigi lahat. Makakatayo ba tayo na tumayo tayo na walang tanda, tapos ihulog ng pitong salot? Tapos ayaw mo magpatanda? Kailangan matandaan po tayo, masilyon tayo ngayon, para pag ihulog ang pitong salot po, siguradong lalampasan tayo ng salot. No? So, purihin ng Diyos ngayong hapon, magsasarap po muna tayo panandalian. Itutuloy pa rin po natin, subaybayan nyo lang ang pag-aaral nito. Dahil dito po, bubuksan natin lahat, puro hula po ito. So, ito pong aking pasasalamat. Mag-subscribe kayo sa mga gusto pong mag-aaral. Mag-message po kayo. Kung anong comments nyo, ibigay nyo lang po mga comments. I-share din nyo kung gusto nyo. No? So, pag-aaralan natin po ito. Lahat naman yan, pati 7 seals. Makita nyo po dyan kung ano kaganda. Sealing of the 144,000, ano kaganda. Ito po yung dalangin in Jesus' name. Amen. Nalangin po tayo. Dakila po namin Ama, nasa kataas-taasan ka po ng langit. Maraming salamat na kami po inyong iningatan, ginabayan. Salamat din sa mga salita na aming napag-aralan, salita ng hula. Pagpalain ng mga nakinig, pagpalain kaming lahat. Maging mapalad daw kami sa karawang darating. Hindi kami mabibigo dahil inyo po pinaunawa sa amin ang presyente katotohanan, lalo na ang 3 angels message na maghahanda sa amin sa second coming. Tulungan kayo, Panginoon, na ang mga nag-aaral ngayon hindi mabibigo, lalo na po sa mga nakikinig sa oras na ito. Ito po yung dalangin. In Jesus' name. Amen. Okay, maraming salamat po. I-share nyo, pag-aralan nyo, makinig kayo. At dito po, magsimula na tayo sa pag-aaral ng salita ng hula. Amen.